kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. At ang pag-uusapan natin ngayon ay maling interpretasyon sa salitang pagkakontento. Marami naman talaga sa mga kababayan natin ang may matataas na pangarap. Alam naman natin na 95% pababa ay mahirap sa bayang Pilipinas. So karamihan sa kanila, naranasan yung sobra-sobrang hirap. So, minsan sa mga buhay nila, kasama na ako kasi hindi naman din ako pinanganak na mayaman. Danas ko rin naman ang hirap. Pumasok din sa isip ko na minsan sana dapat sa buhay ko, maputol ko na yung kahirapan. Matapos ko na yung kahirapan at maranasan ko rin kung ano yung naranasan ng mga nakakaangat sa buhay. Bilang isang mahirap din na Pilipino, nagsimula rin akong mahirap eh. Pero ano ba ang mga paraan na ginawa ko o mga rason sa buhay ko kung bakit ako nakaangat. So number 1 doon, hindi kasi ako pumayag na manatili akong mahirap. At inisip ko talaga noong mga panahon na yon, naranasan ko rin ang lahat ng klase ng hirap eh. Naranasan kong magutom dahil walang pambili ng pagkain. Naranasan kong api-apihin at tapak-tapakan dahil wala pa ako nararating. Kaya doon na rin siguro namulat ang aking kaisipan na palagi sa madalas o sa kadalasan na pagkakataon, hindi po pabor ang buhay sa isang pagiging mahirap. Alam naman natin yan kahit nga sa mga pelikulang Pilipino napapanood natin na ang batas sa Pilipinas nabibili ng mga mayayaman. Minsan may katotohanan yan. Ultimo na lang sa pagpila sa mga hospital ng isang mahirap eh. Kung mayaman ka, bakit ka papipila? Magagamot ka ng maayos sa magandang ospital na hindi ka tinatrato na parang hayop. Kasi kung may pera ka, kaya mong magpagamot kung saan makakapamili ka ng magandang ospital na kung saan makakapamili ka ng mga doktor na gusto mo at komportable ka. Hindi doon sa pumipila ka sa isang hospital na publiko at ang katotohanan doon ay halos hindi kayo itinuturing na tao. Doon na lang sa mga kaisipan na gano'n. Alam ko rin marami sa ating mga kababayan na naranasan yan. Dahil bukas naman na aking kaisipan, nakikita ko rin ang mga sitwasyon na ganyan. Ang kursong tinapos ko in nursing. So pagdating doon sa hospital, kahit concern ka man sana doon sa mga pasyente na alam mo na pag hindi nabigyan ng paunang lunas yan, pwedeng lumala o pwede niya ikamatay, sasabihin mo rin sa naka-duting doktor bilang isang nurse, wala ka namang magagawa. Isasagot niya sa'yo. Wala naman tayong magagawa. Wala rin din naman niyang magagawa yung mga yan. So hindi naman yan uuwi at maghihintayin sila. Magtsatsaga sila dyan. So masakit man sa kalooban ko na nangyayari yon sa mga kababayan nating mahirap. Wala naman din ako magawa noong mga panahon na yon. Isa lang din akong intern sa hospital na yon. So mulat ang kaisipan ko sa lahat ng uri ng kahirapan sa ating bansa. Kaya itong mga video na ito na ginagawa ko, sana sa mga Pilipinong bukas ang kaisipan, huwag nating panatilihin na mahirap ang ating kalagayan. Gumawa tayo ng paraan na kung saan may aangat natin ating mga sarili at pati na rin ating mga pamilya.